Magandang araw sa lahat ng aking mga kaguro, sa mga magulang at sa lahat ng mga mag-aaral. Ako muli si Teacher Lucy. Sana po ay magabayan kayo ng mga video lessons na aking i-upload. Alam kong sabik na kayo sapagkat tayo ay nasa ikalawang quarter na ng pagsasagot ng mga modules. Narito at tunghayan nyo ang mga videos. Huwag kalimutan ang mag-subscribe sa aking channel nang sa gayon kayo ay maging updated sa mga video lessons na aking i-upload. Quarter 2, Week 3, MTBMLE2, Milk Base. Paksa. Paggamit ng iba pang mga uri ng panghalip pamatlig. Dito, diyan, doon. Panghalip na paari. Akin, iyo, kanya. Atin, amin, inyo, kanila. Layunin. Sabayan niyo si teacher sa pagbasa, mga bata. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makabubuo ng mga pangungusap at talata gamit ang iba pang panghalip pamatlig. Ang mga salitang dito, diyan at doon ay mga halimbawa rin ng panghalip pamatlig. Pagtalakay. Nakagawa ka ba ng pangungusap gamit ang mga natutuhang panghalip? Mas madaragdagan pa ang iyong kaalaman sa paksang ito upang magamit sa araw-araw. Ginagamit ang dito kung ang itinuturo ay sa kinatatayuan ng nagsasalita at kausap. Ginagamit ang diyan kung ang itinuturo ay hindi gaanong malayo sa nagsasalita. Ginagamit naman ang doon kung ang itinuturo ay malayo sa nag-uusap. Tandaan niyo mga bata. Dito ako nakatira. Diyan ako nag-aaral. Doon sa dulo ang daan. Ito ang mga halimbawa ng wastong paggamit ng mga panghalip pamatlig. Pagtalakay. Ang panghalip na paari ay nagpapakita ng pag-aari tulad ng panghalip na panao. Ang panghalip na paari ay ipinapalit sa pangalan ng taong nagsasalita, kinakausap at pinag-uusapan. Ang panghalip na paari ay maaaring isahan o maramihan. Mga halimbawa, isahan, akin, iyo, kanya. Maramihan, atin, amin, inyo, kanila. Tandaan niyo mga bata, ang iba pa nating tatalakayin. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Lagyan ng check ang pangungusap na gumagamit ng tamang panghalip pamatlig. Lagyan naman ng X kung mali ang ginamit. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Matatagpuan mo doon sa malayo ang iyong hinahanap. Ikalawang bilang. Akin sa tabi mo siya itatayo. Ikatlong bilang. Diyan sa tabi ko lamang iniwan ang halaman. Ikaapat na bilang. Dalhin mo dito ang aking bag. Ikalimang bilang. May tanim ako. Malapit doon. Galingan niyo mga bata ang pagsasagot at tandaan maaring i-pause ang video. I-check nga natin mga bata kung wasto ang inyong mga naging kasagutan. Sa unang bilang ay check. Matatagpuan mo dun sa malayo ang iyong hinahanap. Sa ikalawang bilang ay X. Akin sa tabi mo siya itatayo. Dapat ay dyan sa tabi mo siya itatayo. Number 3. Check. Yan sa tabi ko lamang iniwan ang halaman. Ikaapat, check. Dalhin mo dito ang aking bag. Ikalima, check. May itatanim ako malapit doon.
Magaling mga bata, wasto ang inyong mga naging kasagutan. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Lagyan ng check ang pangungusap na gumagamit ng tamang panghalip na paari. Lagyan naman ng X kung mali ang ginamit. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, akin ang damit na ito. Ikalawang bilang, sa amin ang mga halamang ito. Ikatlong bilang, sa iyo ba ang drawing na ito? Ikaapat na bilang, sa kanya ang krayolang ito. Ikalimang bilang, malaki ang ating bahay. Ito ang sabi ni Kara sa kalaro. Galingan niyo mga bata ang pagsasagot at tandaan lagi na maaring i-pause ang video. Mga bata, i-check nga natin kung wasto ang inyong mga naging kasagutan. Unang bilang, check. Akin ang damit na ito. Ikalawang bilang, check. Sa amin ang mga halamang ito. Ikatlong bilang, check. Sa iyo ba ang drawing na ito? Ikaapat na bilang, check. Sa kanya ang krayolang ito. Ikalimang bilang, X. Malaki ang ating bahay. Ito ang sabi ni Kara sa kalaro. Ang tamang sagot ay aming. Malaki ang aming bahay. Ito ang sabi ni Kara sa kalaro. Magaling mga bata, wasto ang inyong mga naging kasagutan. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Umpisahan natin sa panuto. Piliin sa loob ng panaklong ang panghalipamatlig na angkop sa diwa ng pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, pupunta ito dito ganito sa bahay natin si Maria. Ikalawang bilang, ang pagkain ay ganoon doon iyon, bilhin. Ikatlong bilang, dito diyan doon mo ilagay sa tabi ko ang aking salamin. Ikaapat na bilang, nakikita mo ba iyong isla na hugis tatsulok? Dito diyan doon, tayo pupunta. Ikalimang bilang, halika dito diyan doon sa tabi ko, lambing ng nanay sa kaniyang anak. Galingan niyo ang pagsasagot mga bata at maaring i-pause ang video. Ngayon mga bata, i-check naman natin kung wasto ang inyong mga naging kasagutan. Unang bilang, pupunta dito sa bahay natin si Maria. Ikalawang bilang, ang pagkain ay doon bibilhin. Ikatlong bilang, dito mo ilagay sa tabi ko ang aking salamin. Ikaapat na bilang, nakikita mo ba yung isla na hugis tatsulok? Doon tayo pupunta. Ikalimang bilang, halika dito sa tabi ko. Lambing ng nanay sa kanyang anak. Magaling mga bata, wasto ang inyong mga naging kasagutan. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Piliin ang tamang panghalipaari sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, sa ako akin ang damit sa kabinet. Ikalawang bilang, tungkol sa amin niya ang kwentong isinulat ni tatay. Ikatlong bilang, sa kanya akin ko ibinigay ang bagong pantasa. Ikaapat na bilang, atin amin lahat ang mga pagkain sa mesa. Ito ang sabi ng tatay ni Melly sa kanya. Ikalimang bilang, sa inyo akin ba ang malaking bahay sa plaza? Galingan niyo mga bata ang pagsasagot.
Ngayon, i-check naman natin kung wasto ang inyong mga naging kasagutan. Basahin natin ang pangungusap. Unang bilang, sa akin ang damit sa cabinet. Ikalawang bilang, tungkol sa amin ang kwentong isinulat ni tatay. Ikatlong bilang, sa kanya ko ibinigay ang bagong pantasa. Ikaapat na bilang, ating lahat ang mga pagkain sa mesa, ito ang sabi ng tatay ni Meli sa kanya. Ikalimang bilang, sa inyo ba ang malaking bahay sa plaza? Magaling mga bata, wasto ang inyong mga naging kasagutan. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Puna ng angkop na panghalipamatlig ang pangungusap. Ayon sa ipinakita ng nasa larawan, isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, blank mo itapon ang basura. Ikalawang bilang, gusto kong pumunta sa blank sa bundok. Ikatlong bilang, blank mo ilapag sa mesa ang pagkain. Ikaapat na bilang, blank namin itinatapon ang aming basura. Ikalimang bilang, maraming malalaking puno, blank sa parke. Galingan nyo mga bata ang pagsasagot. Ngayon mga bata, i-check naman natin kung wasto ang inyong mga naging kasagutan. Dito mo itapon ang basura. Ang sagot ay dito. Ikalawang bilang, gusto kong pumunta doon sa bundok. Ang wastong sagot ay doon. Ikatlong bilang, dito mo ilapag sa mesa ang pagkain. Ang wastong sagot ay dito. Ikaapat na bilang, diyan namin itinatapon ang aming basura. Ang sagot ay diyan. Ikalimang bilang, maraming malalaking puno dito sa parke. Ang tamang sagot ay dito. Magaling mga bata, wasto ang inyong mga naging kasagutan. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Punan ang patlang ng panghalipa aring bubuo ng diwa ng pangungusap. Unang bilang, Lenny at Jill, sa blank ba ang payong na nasa labas ng bahay? Ikalawang bilang, maganda ba ang relo ko? Bigay ito sa blank ng aking lola. Ikatlong bilang, kay Clara ang pulang sapatos. Blank din ang puting medya sa tabi nito. Ikaapat na bilang, Mona, sa blank pala ang aklat na naiwan sa mesa. Nakasulat ang pangalan mo. Ikalima, sabi niya ay nasa blank ang aking lapis. Hiniram mo raw ito. Galingan niyo mga bata ang pagsasagot at maaring i-pause ang video. Check nga natin mga bata kung wasto din ang inyong mga naging kasagutan. Lenny at Jill, sa inyo ba ang payong na nasa labas ng bahay? Ikalawang bilang, maganda ba ang relo ko? Bigay ito sa akin ng aking lola. Ikatlong bilang, kay Clara ang pulang sapatos, kanya din ang puting medya sa tabi nito. Ikaapat na bilang, Mona, sa'yo pala ang aklat na naiwan sa mesa. Nakasulat ang pangalan mo. Ikalimang bilang, sabi niya ay nasa iyo ang aking lapis. Hiniram mo raw ito. Magaling mga bata, wasto ang inyong mga naging kasagutan. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Basahin nga natin ng sabay-sabay mga bata. Isaayos ang mga pangungusap upang makabuo ng talata. Sa lungguhitan ang mga panghalip. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Ako si Carlo, 7 taong gulang. Ikalawang bilang. Dahil bawal pang lumabas,
Ibinigay sa akin ang mga module na ito. Babasahin ko ito. Ikatlong bilang. Dito ako nakatira malapit sa plaza. Ikaapat na bilang. Sa kanila naman ng mga kapatid ko ang ibang gamit. Ikalimang bilang. Doon naman sa may dulo ang aking paaralan. Galingan nyo ang pagsasagot mga bata. Mga bata, ngayon naman ay i-check natin kung wasto ang inyong mga naging kasagutan. Tingnan nyo kung wasto ang inyong mga nasalungguhitan na mga panghalip. At basahin natin ang mga pangungusap ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga bilang ng mga ito upang makabuo tayo ng talata. Ako si Carlo, 7 taong gulang. Dito ako nakatira malapit sa plaza. Doon naman sa may dulo ang aking paaralan. Dahil bawal pang lumabas, ibinigay sa akin ang mga module na ito. Babasahin ko ito. Sa kanila naman ng mga kapatid ko ang iba pang gamit. Magaling mga bata na buo nyo ang pangungusap at nasalungguhitan nyo ang mga panghalip. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Sumulat ng 1 hanggang 2 talata tungkol sa mga gamit sa inyong bahay na kanilang kinalalagyan. Salungguhitan ang mga panghalip na iyong ginamit. Isulat ito sa iyong kwaderno. Galingan niyo mga bata ang pagsasagot. Maaring magpatulong sa nakatatanda. Gawain sa pagkatuto bilang 9. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Ang pagsasagot nyo sa araling ito ay bilang inyong refleksyon na rin. Natutuhan mo sa araling ito na may iba pang mga halimbawa ang panghalip. Dapat tandaan na gagamitin mo ang panghalip na blank kapag ang bagay ay malapit sa nagsasalita, blank kung malapit sa kinakausap, at blank kung malayo sa nagsasalita o kinakausap. Ang panghalip na paari naman ay ginagamit upang tukuyin ang pagmamay-ari. Galingan niyo mga bata ang pagsasagot. Ngayon, basahin natin kung wasto rin ang inyong mga naging kasagutan. Gagamitin mo ang panghalip na dito kapag ang bagay ay malapit sa nagsasalita. Diyan, kung malapit sa kinakausap at doon kung malayo sa nagsasalita o kinakausap. Ang panghalip na paari ay ginagamit upang tukuyin ang pagmamay-ari. Magaling mga bata, wasto ang inyong mga naging kasagutan. Salamat sa panonood at aktibong paglahok mga bata. Asahan nyo, marami pa akong videos na gagawin para sa inyong lahat. Sana ay naibigan nyo at nakatulong sa inyong pag-aaral. Salamat muli at paalam!